Mga kada, last Monday po ay napag-usapan natin ang tungkol sa batas na nagpo-protect sa mga kababaihan against being, kababaihan po at mga bata against abuse. Mapa-physical man yan, mapa-emotional, psychological, or economic. Pero marami din po sa mga nakapanood ang nagtanong sa atin, paano naman daw kung ang biktima ay lalaki? Pareho ba yung traumatic experience sa pagdadaanan nitong lalaki at babae? Paano din sa mga bata at sa mga nakatatanda? True. Paano ba sila makaka-recover nito at sa kanilang naranasan na pag-aabuso? Mas mabilis ba maka-move on ang lalaki kumpara sa babae? Para tulungan po tayong maintindihan kung ano nga ba ang pinagdadaanan ng mga taong biktima ng samut-saring abuso at kung ano po ang dapat gawin para ito po ay malampasan nila, meron po tayong makakasamang isang eksperto. Ang bisita po natin, isang psychologist, si Ms. Michelle Abundo Contreras. Good morning. Magandang umaga po. Good morning, mga kakada. Welcome back to Kada Umaga. It's your second time, Yes no? Oo, kalimitan po, kapag pang-aabuso po ang pinag-uusapan, ang tingin po ng tao ay laging babae lamang ang nabivictimize ng pang-aabuso or mga kabataan. Pero ano po talaga ang realidad about this? Actually po, may mga patients din kasi kami na even as early as 7-year-old na lalaki. Nagkakaroon din po ng mga abuses like sexual abuse, minsan po incest, no, meaning to say, kamag-anak pa nila yung mga nagbibigay sa kanila ng mga feelings of abuse. So, although on statistics po, mas marami talagang mga reported case na mga female, o meron din po mga cases na mga male na nakaka-experience ng psychological and sexual abuse. Yung, since na-mention niyo na rin po yung tungkol po sa mga kabataan na naaabuso, ano po yung nagiging long-term effects ng pang-aabusong natatamo nila sa mga taong dapat ay nagpoprotekta sa kanila? Okay. Usually po, yung nagiging response kasi nila, yung tinatawag natin na SRA, yung stress response na activation, no? Na parang meaning to say, yung mga cortisol level nila tumataas, and then nagkakaroon na rin po sila ng heightened stress, na nagpupunta rin doon sa tinatawag natin na physiological effects na stress or flight or fight response, no? So meaning to say, may mga tendency na nadinig lang nila yung boses, kapangalan, or parang kawangis, nagkakaroon na sila ng traumatic effect na ayaw na nilang totally na makisalamuha. Although iba po kasi yung cases sa male and female. Kasi most likely po sa male, may tendency sila mag-externalize ng trauma. Now, for example, yung victim ng bata ng abuse, pwedeng paglaki niya, siya na yung nagbibigay ng abuse din sa other people. Or pwede naman that since sa norm kasi natin, may tinatawag po tayo na parang masculinity, na kapag kalalaki ka, hindi mo pwedeng ipakitang mahina. So, yun yung nagiging externalizing factor when it comes to male individual na nakaka-experience po ng abuse. Unlike sa mga female, so sila more on internalizing, so that's why yung iba po nagsisik sila ng help, ng professional help, and yung some of the long term is yun nga, nagkakaroon na ng impairment sa kanilang psychological aspects and even po yung kanilang physical. Paano? Kamusta po? In what way? In what way? Okay, so for example po, nagkakaroon na sila ng mga symptoms of depression, anxiety, and sometimes yung din yung naglilid sa kanila kung bakit nagkakaroon sila ng social impairment. Meaning to say, hindi na po sila nagkakaroon ng ability na makipaghalubilo sa ibang tao kasi nagkakaroon sila ng fear na magkakaroon ng discrimination towards them. No? So for example po, yung patient ko last time. So ngayon po may hearing na sila about the VAUC, the abuse. Kaya lang, although siya naman functioning na siya, kaso yung tendency, yung mga kalaro niya, yun naman yung mga nagbabanggit pa rin ng pangalan ng perpetrator. Kaya ang tendency, natitrigger pa din yung bata. So nagkakaroon siya ng physiological manifestation. Yun nga po. Kasi although yung mga ganun bagay kasi mga hindi na din controlled nung particular individual. So kaya ang kailangan lang po na ibigay sa kanila din is to give them insight, ano ba yung mga controlled mo doon sa particular na situation. Pero good thing naman po is able na siya to function kahit na ganun yung mga abuse na nangyari sa paligid. Meron na po ba kayong naging patient or client na hindi agad
nagsumbong o pumunta sa eksperto tas paulit-ulit na ginawa sa kanya, iba po ba yung traumatic experience kapag madaming beses niya na-experience? Yes po. Ang tawag po natin doon sa diagnosis is complex post-traumatic stress or parang CPTSD, no? Complex post-traumatic stress disorder. So, ibig sabihin, when we say PTSD po kasi, maaring tapos na, hindi na recurring yung mga abuses na yon. Pero when we say CPTSD, may tendency na cycle pa din siya paulit-ulit. For example, yung patient ko na, or yung client ko, magpa-file siya for VAUSI. Kasi yung husband niya, paulit-ulit siyang sinasaktan, even yung mga anak nila. Tapos may tendency daw siya na pag nakakainom siya, no, pag binasag niya yung bote, yung pinagbasagan, talagang inaano niya sa face ng mga nakakainuman niya. So may tendency na hindi siya nagkakaroon ng lakas ng loob para magsumbong kasi meron din siyang fear para sa sarili niya and para sa mga bata. No, kasi usually yun po yung mga reasons kung bakit may mga particular na na-abuse na hindi sila totally makalet go dun sa abuser nila. So pwedeng yung feeling nila lack of power sila or may tendency na baka pati yung mga bata abusuhin. Tapos ayun, nung nandun na po kami sa process, kinancel din niya. Kasi parang nagkaroon siya ng kaso. Yes po. So Yung demanda. tapos na yung nakapag-usap na po ko doon sa attorney, tapos okay na din yung report. Kaso biglang binawi niya kasi para bumabalik do ulit yung husband, nagkakaroon ulit ng threat sa kanya and sa family. Bumabalik in what way? Like bumabalik Like to nag-workout become, ulit sila? to work on the relationship or bumabalik to abuse her some more? In a relationship po. Kaya lang ang nangyayari kasi, so binibigyan namin siya ng overview na, kasi ma'am ganito, parang ang nangyayari kasi, susuyuin ka niya ulit. And then after several months, nandun ulit yung abuse. So hindi siya totally makalit go dun sa cycle Bakit na nga yun. ganun, Michelle? Bakit, Anong nasa isip mo? oo, Anong natatakot meron? sila dun sa abuser and yet ayaw naman nilang gawa ng paraan para hindi na sila ma-abuse. Ganun siyempre yung nakikita natin from the outside. Yes. But it's different, of course, when you're inside the situation. Ayun. So Napakadaling usually, sabihin, napakahirap gawin. Yung some of the long term kasi na tinitignan din nila is yung ang family. Usually sa atin kasi sa Filipino, yung family ties na tinatawag. So ayaw Pero nilang... endangered nga yung family. Yes, So hindi mo ba gustong ilabas sa danger yung pamilya? Ayun, yung una-una po parang lack of power. No, parang kasi tingin niya powerless siya na kahit na anong gawin niya, hindi siya totally makakaalis dun sa chain na yon. So kaya ang tendency kahit na ina-abuse siya, so mas pinipili na lang niya na sige patawarin ko na lang kasi nakikita niya na may soft side naman. Although kumbaga parang nira-rationalize niya na sige masama ugali nito pero may soft side naman siya na in fact mas malaki pa rin yung nabibigay na psychological effect nun, hindi lang sa kanya even sa mga bata. Correct. So yun yung lack of power. Then pangalawa, yun nga po yung sa mga bata, no, yung parang obligation ba na ayaw nilang lumaki yung mga anak nila na walang tatay. Kasi basically yung mga bata, hindi din nila totally aware na ganun yung nangyayaring abuse sa nanay eh. So parang nakikita na lang nila nagwawala yung tatay, pero yung mga other things na ginagawa sa nanay, hindi. Ano ba yung realidad, Michelle? Halimbawa ako, abused akong tao sa home. Kapag nireklamo ko siya, wala talagang paraan for the state or the government to keep you safe while you are filing a case against your nating example abuser. po, Mama P, since I have been through it, diba, twice. So, what I remember from it, even though I don't have kids, I did not have kids, yes, I was in a marriage, I did not have kids, I did think about what could happen, but the thing is, hindi ako nafe-feel din na powerless because I have my own earnings, I have my own home, pwede ako naman umuwi sa sarili kong bahay. But it's the pressure overall, I couldn't leave the situation for another year until talagang tumino ako na parang wait lang. Kahit anong mangyayari to ulit because that's what the relationship is at that moment. So I don't think babaguhin ko ito. And it's so hard to leave even though po, wala yung mga Why was it hard for you to leave? Even though you had the Yun nga, means that's what I want to learn, keep yourself from Doc. No? Kasi parang for me, From even your I cannot... questionable pa rin. Yes, I'm still questioning that. Why did... Parang yung question na tinatanong ng ibang tao, bakit hindi kayo umalis? Bakit hindi ka lang umalis? Siyempre, nandun yung family ko, everything. I don't know how to answer that question. And I know mo that rin it's mali. ma-explain. Hindi ko siya ma-explain. Of course, I feel it. Diba? Nandun ako. Siyempre, may awareness ka rin na parang, mali to eh. Kailangan ko Uulitin din niya lumabas. to. Oo, gagawin to ulit. Pero,
you feel so powerless and you feel so scared. Yeah, yun lang naman ang pwede ko i-explain. But until now, I would love to have a session on one-on-one for me to understand because I Pero feel kaya all ka of the humihingi social... ng saklolo eh, 'di ba? Sa otoridad because you Oo. are scared, because you are powerless. Yes, correct. I remember at the time, I did a big mistake. I posted about it, which is not supposed to be. Oh, I remember na, even during that time, si Mama P ang nag-text sa akin, okay ka ba? Even though matagal na hindi tayo nagkita. And I remember naman din na ang dami, hindi ko alam kung bakit we will reach out to people that don't even know us to help us on something na dapat inaayos mo sa loob ng bahay. So it's very complicated and I do feel yung after effect nun, yung parang mahirap makipaghalubiro sa ibang tao because you feel a Hanggang certain ngayon, way. nafe-feel mo yung epekto. When, for example, Nandiyan pa rin. anyone screams and they shout, yung talaga, yung gusto ko na, minsan umiyak May bigla. PTSD ka. May ganon. So, yun. Wow. And then when things that are really, really important, they happen, walang sa akin. Like, hindi ako umiyak. Like, if somebody passes and something, I'm like, okay, parang blank lang sa akin. Parang Yung emotion ko. So, hindi ko siya malabas. And I cannot explain. But, mababaw ako umiyak sa mga ibang bagay na hindi tungkol sa akin. So, mas parang empathetic ako sa ibang tao. I feel for others more than I feel for myself after that experience. Wow. So, hindi ko siya ma-explain. Weird. Ayun. So, usually po kasi, no, based din sa mga experience niyo po in other patients namin, no, pwedeng dalawang factor din po siya. Una, yung di naman totally yung nahihiya, but more on yung feeling kasi na halimbawa nalaman nila naghiwalay, mayroon kasi tayong mechanism na ayaw din natin ng paulit-ulit tayong tinatanong kung kamusta ka. Kasi minsan it Napaawa triggers pa eh, effect. na parang siguro yung intention naman ng iba talagang concern lang sila. Pero minsan kasi tayo parang we want to heal from our own experience. And ayaw na rin natin repeated na tayo yung parang gina-justify pa natin sa mga tao na okay lang ako, kamusta ka na? And then yung other naman na mga nagiging clients namin, mga known people din, like for example, mga influencers. So natatakot din sila totally na, yes, na isa pang ilabas factor yun. in public. Kasi parang nagkakaroon sila ng fear na, ay, ganito yung relationship niya. So parang may mga sinisave din sila na identity, Reputation yes, or and reputation. Kaya nagiging factor din yon kung bakit ayaw din nila totally na i-expose na nagkakaroon na ng violence within the relationship. Doc, my question ako, bakit minsan ang mga victim sa ganyan, feeling nila, kasalanan nila yung nangyari? Yes, actually nagiging psychological, Sinisisi ang sarili. ano po siya, no, parang manifestations din, no, na parang defenses natin na tinatawag. Rather than think na yung may problema, yung nang aabuso, yung biktima pa yung nagtatanong, ano ba yung pagkakamali ko or Minsan kakulangan ganun, ko? Mama P. Opo. Bakit ganon? Bakit ganon? Ayun, kasi we have this tendency po, especially sa females, no, to internalize the fear. Like for example, no, nagkakaroon na tayo ng point na kine-question natin na mahina ba ako, wala ba akong silbi, no? Na in fact, hindi naman talaga yun yung nagiging reason. Although syempre kahit na, kasi po once ng individual is emotional, it's really hard to rationalize yung iniisip niya. Kasi kailangan i-validate muna natin yung emotions niya, no? But definitely, time will come na kapag once na na-heal ka na, so gaya nga po nung sabi ninyo, may tendency na naiyak pa rin kayo, maybe na it's a trauma response, pero not as same as before, na talagang sobrang nagpapanik or nagsishake, no? Although siguro po parang pwede kasi na yun is naging build na lang din na personality based on that particular stressor para hindi ka na ulit maka-experience ng ganong traumatic experience or nagkakaroon ka na agad ng defenses ba or ng wall na hanggang dyan lang kayo or parang boundaries ba na hindi na ulit ako pwedeng masaktan same as before. Although we can say na at some point it's good thing kasi at some point na parang binibigyan na natin ng boundaries yung mga tao na hindi na ulit nila tayo dapat ma-abuse or mabigyan ulit ng mga ganong feelings since we already learned from a particular experience na nangyari sa atin before. Teka lang, pero isn't an abuser once an abuser, always an abuser? May mga So, tendency. tama ba tayong mag-hope na magbabago siya? sila. Kasi I can understand if some women decide or whoever, even men, decide to just stay in a relationship because in the hope na magbabago yung partner nila without any intervention
Kailangan merong intervention Yes, for kailangan sure. po. Oo. Ayun, based on studies po, no, very minimal lang yung statistics na some people really change. Pero hindi pwedeng mag-change ka nang walang intervention eh. Oo. Kasi usually po, based na sa mga natin ko ring hearing for annulment. So, dalawa eh, pwedeng may narcissistic tendencies, yung partner, or pwedeng antisocial, no, meaning to say talagang hindi na talaga siya nagkakaroon ng meaningful interpersonal relationship with other people. Okay, please explain narcissistic. Yes po. Ayun. So when we say narcissistic personality, may mga tendency sila na lack of empathy. For example, hindi nila nakikita yung pagkakamali nila but more on i-blame nila sa'yo. No, halimbawa, tumapon yung tubig. Kasi ikaw inalog mo yung lamesa. Pero totoo kasi naman. ikaw naglagay ka ng tubig dyan. Yun, parang gano'n, no? Na hindi niya totally nakikita na may contribution ka din. Bakit siya nangyari? No? Tapos yun nga, aside from lack of empathy, so parang tinitignan nila yung sarili nila as pinaka-powerful sa lahat, na parang hindi nila kailangan yung emotional support mo kasi they think na parang sila yung pinaka-greatest of all the people in the world. Yun. Kaya kapag nagkakaroon sila ng mga asawa, no? So either babae man to or lalaki, so nagkakaroon din ng parang power struggle kasi hindi na nagkakaroon ng emotional connection between the partner. But nakikita mo na lang siya as alipin mo or someone na mababa sa iyo na hindi siya dapat pumantay sa level mo. Pero yung mga ganito, Michelle, yung mga, even the abusers have experiences of being abused themselves, kaya sila nagiging abuser in the future. Yun po, may mga ganun pong mga tendencies, no, na May mga psychological problems din kasi gaya nung sila, na-mention natin kanina. Although may mga other studies po na iba yung brain structure ng mga taong may mga tendencies to have abuse. Like for example, yung amygdala nila, yung prefrontal cortex nila, iba yung sizes, nagkakaroon ng abnormalities, no, na nakikita po dun sa other studies in the US. Na kumbaga yung mga psychopathological symptoms nila, may mga problem din sila with some brain structures. Although yun nga po, may mga tendencies na may possibilities na sila ay naka-experience din ng trauma in their childhood. Kaya later on, yun din yung nagiging defense nila at nagiging abuser din sila sa iba. Paano yung kung may diferensya yung brains nila? May pag-asa pa ba silang gumaling? Yun. So usually po, yun nga, may mga studies naman po, no, na for as long as nagsasubject sila to intervention and they are aware of it, usually nga po, no, kaya minsan yung mga nanganganak din ng 42 years old plus, no, kasi may mga ganun pong studies na during that age, hindi din gaanong nade-develop yung empathy ng bata. Kapag halimbawa 42 ka na, tapos buntis ka. So, pwedeng pinagbubuntis mong bata, later on sa part ng buhay nila, nagkakaroon sila ng lack of empathy. Kasi at that point, na 42 ka being a mother, pwedeng yung baby hindi na siya properly nade-develop. Although, yun naman is not all the cases. Okay, let's not let's not go focus on there. that. Masyado na nga complicated itong issue natin. So, ano po yung dapat gawin? If asking repeatedly, okay ka lang ba, is sometimes annoying or an irritant to someone who is being abused. Yes. Ano po yung dapat natin gawin to help them out? Okay. Usually, yun sinasabi ko din po sa mga relatives ng patients, no, na parang pwede mo silang sabihan na, ma'am, I'm always here kapag kailangan mo. Lalo na kapag tinatago pa nila. Diba? Yes. Although may mga physical manifestations na rin po na pag makikita mo halimbawa laging nagsusulok or laging parang siya yung malayo ang tingin, no, parang mga ganun nagkakaroon ng fatigue. So Okay, kumbaga what to do observable then? Pwede Yes. niyo po as a friend, no, pwede mo sabihin na, uy, kamusta ka? So pag kailangan mo ng tulong, nandito lang ako. So parang more on reassuring po na nandyan ka lang. Kasi parang pag the more na tinatanong mo, okay ka lang ba, minsan nakaka-trigger din yun dun sa tao. Yes, that's what you said. okay Yes. lang. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyo Mago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!